Uy, musta pa? Musta kayo dyan? Alam mo, dapat talagang baguhin na yung ibig sabihin niyang akap, repa eh. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng akap? Pakisabi mo nga kasi babaguhin ko na yan. Ano yung ibig sabihin ng akap? Ayuda? Sa Kapusang Kita program, yun ang ibig sabihin. Ay dapat baguhin na natin yan at gawin nating ayuda sa mga kapartido sa politika. Akap, hindi ba? Yun naman talaga ang nangyayari. Ay sinasabi ko, ulit-ulitin ko sa inyo, ang trabaho ng mga congressman at senador ay gumawa ng batas. Ay wala naman sa kanilang job description ng mamigay ng ayuda at ipaglalagay ang kanilang pagmumuka sa mga covered court, hindi ba? Yan talaga, naniniwala ako. Sa akin na lang tumanggaling, yan ang bagong pork barrel. Baala na kayo dyan kung di kayo naniniwala. Pero ito, repa, ay kami magkakwentuhan nung kaibigan kong call center agent na matagal nang naguhulog doon sa kanyang PhilHealth. Ay na-hospital kasi kamakailan yung nanay niya at ang bill ay umabot ng ang laki, 200,000. Pero ang sinagot lamang ng PhilHealth ay 27,000. Ay nagagalit yung kaibigan ko. Sa tagal daw niyang naguhulog, ay yun lang ang benepisyong naibigay sa kanya ng PhilHealth. Pwede ba repa, wag na lang gawing mandatory yung paghuhulog dyan? Ay wala namang kasilbi-silbi. Laki-laki ng hulog, pero ang bawas sa bill para sa mga ordinaryong manggagawa kakarampot. Ang malupit pa niyan, bago mo magamit yung PhilHealth na yan, o nakagamit na kayo, subukan ninyo, lalo sa mga pribadong ospital at kaisang ospital pa iyan. Sandamakmak ang requirements na hihingin sa'yo bago mo magamit. Ay katapos nagpapabida sila ngayon. Hindi ba? Nakita nyo? Sa mga dyaryo, pati sa mga balita. Kaliwat kanan sinasabi, pagagandahin daw, tsaka dadagdagan daw ang serbisyo, tsaka benepisyo. Ang sarap sa tenga talaga pakinggan ng mga pangako pero sa katotohanan na hindi naman nangyayari. Remember, they're very rich. Ito ang si Ralph eh. Si Ralph, sabi niya tataasan daw ng 100 hanggang 200% yung benefit package ng PhilHealth para sa mga miyembro. Oy, kahit ano pang klaseng pambibilog ang sabihin mo. Kinampanya na kita sa mga kamag-anak ko sa Batangas. Kinampanya ko kayo. Ang sabi ko sa mga Batanggenyo, huwag kayo iboto. Kasama ka sa may kagagawan kung bakit zero subsidy ang PhilHealth, di ba? Tapos ngayon magpapabida ka. Na pagagandahin ang serbisyo, dagdagan ng benepisyo. Huwag ka mag-alala, naisa-isa ko na sila, ang mga kakilala ko doon sa Batangas. Kaya uulitin ko, kung ganyan rin naman ang sistema, abolish na lang yung mandatory contribution sa PhilHealth, hindi ba? Hayaan na lamang yung mga manggagawa na pumili ng private health card nila. Yung sasagot sa kanilang bill ng 100%. Hanggang ngayon nga, repa, di nila ma-explain kung saan nila dadalhin yung tax. Doon sa nakokolekta doon sa mga sin products, hindi ba? Tulad ng alak, yung ine-explain mo nung nakaraang linggo. Tapos tayong mga paying members, pinakakawawa dyan sa PhilHealth na iyan. Biruin mo, tayo nagbabayad, tayong nagtatrabaho araw-araw, gigising tayo ng umaga, mag-aambagan tayo sa pondo ng PhilHealth, pero kapag pumili tayo ng kwarto na may aircon, ang tawag na sa atin, nakatataas, mayaman na tayo, rich tayo. Remember, they're very rich. Ganun na po ba ang batayan ngayon? Nang rich, pag gusto mo, pag na-hospital ka, medyo malamig-lamig, rich ka na noon. Alam nyo kung sinong totoong rich? Yung may mga pakana nitong zero subsidy sa PhilHealth. Yan ang mga taong tila walang pake sa kalusugan nating mga Pilipino. Anong gusto nyo? Mag-collapse sa mga Pilipino o mag-collapse ang PhilHealth? O talagang gusto nyong pasakitan lang kami mga manggagawa at mga paying members, ha? Hindi ba? Palibasa, hindi nila naiisip yung pambayad ng ospital itong mga rich na ito na may pakana kung ba't zero subsidy ang PhilHealth Pag magkakasakit ang mga yan, kahit simpleng sakit ng tiyan tsaka ngipin, ay makakapagpa-admit yan sa pinakamahal na ospital. Pero tayo, ay kahit matindi ng karamdaman natin, kahit ang sakit na, kahit ano pang nararamdaman natin, di tayo makapagpa-ospital, nagtatrabaho pa rin tayo. Kasi natatakot tayo sa bayarin sa ospital. 'Di ba? Hindi ka nga namatay sa sakit, namatay ka naman sa taas ng bill mo sa ospital.
Tapos ngayon nagsisisihan tong mga dati kong katropa, Repa. Yung mga DDS at BBM. Nag-aaway-away sila. Huwag na po tayong magsisihan at kasalanan naman nating lahat ito. I love you, BBM! Na tayo'y nasadlak sa ganitong dusa. Huwag mong sasabihin na mas matalino ka dun sa kabilang kampo kasi pare-pareho tayong mga nabudol at pare-pareho tayong mga sunga. Hindi ba? True. Huwag na tayong magsisihan. Ang dapat gawin natin dito, panagutin natin itong mga to na may kinalaman dito sa pinag-uusapang PhilHealth Zero Subsidy at dito sa AKAP. Sa AKAP, ang kakapal ng mukha nyo. Itong mga gumagamit dito sa mga cash assistance ng gobyerno, nilalagay nyo yung pagmumukha nyo. Ang dapat na ilagay dyan pagka magbibigayan, ito ay galing sa pera ng bayan, taxpayers. Mukha namin ang ilagay nyo dyan, hindi pagmumukha nyo. So paano, Repa, hindi nabubula ang bibig ko? Kasi nailahad ko na mga gusto kong sabihin. Pero uulitin ko dyan sa mga taga-Batangas, ha? Kayo pag ibinuto nyo pa iyan kayong mga Batanggenyo, yung mga kaanak nitong may pakana nitong zero subsidy, ang tawag sa inyo, alam nyo kung ano? Ha? Anong tawag sa kanila, Repa, pag ibinuto pa nila yan? Yung kamag-anak nitong may kinalaman sa zero subsidy na ito, pag ibinoto nyo pa yan, ang tawag sa inyo, edi wow. Okay, alis na ako.